Ano yung result? Nag-positive ako. Parang may bumagsak sa loob ko. Hindi ko agad naintindihan yung narinig ko. Parang kailangan ko pa siyang marinig ulit para maging totoo. Anong positive? Positive sa infection. Dinala kami kanina sa isolation ward. Okay ka lang ba? Okay lang ako, babe. Mild lang daw. Minomonitor lang kami. May kasama ka ba dyan? Marami kami. Iba-iba ng cubicle. Parang hospital pero mas control. Napayoko ako at nalungkot talaga ng sobra. Babe, huwag kang mag-alala. Mild lang naman. Minomonitor lang kami. Babe. Kung sakaling mawalan ako ng signal minsan, huwag kang mag-alala agad ah. Medyo strict kasi ngayon dito. Paanong strict? Limited calls lang daw pag tumagal. Pero hindi pa naman sure. Hayaan mo, gagawa pa rin naman ako ng paraan para makontak ka. Gaano katagal? Depende daw sa symptoms. Pag okay agad, mabilis lang. Pero pag tumagal, ewan. Hindi pa naman umabot ng 1 linggo yung sakit mo, di ba? Hindi pa naman. Bigla akong natakot na baka isang araw hindi ko na talaga siya makontak. Pero hindi ko pa naman inisip yun. Inisip ko na lang na gagaling din naman agad siya at hindi naman malala. Basta magpagaling ka ha. Oo naman, lakas-lakas ko. Ang lakas mo tapos konting ubo lang nilalagnat na. Kung nandyan ako, hindi ka abot sa isolation ward. Ako magbabantay sa'yo 24/7. Oo na. Okay naman ako, may vitamins pa nga oh. Good. Sundin mo lahat ng sinasabi nila dyan ha. Yes po. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ikaw muna iniisip ko. Bahala ka, di ako gagaling pag di ka kumain. Pag ba kumain ako, gagaling ka? Oo naman. Sige, dadamihan ko kain ko ngayon para mabilis kang gumaling. Babe, ibababa ko na muna ha. May nurse dito. Check daw yung vitals ko at may pipirmahan pa akong forms. Tatawagan kita maya-maya. Sige. Magpahinga ka na din muna. Pagkababa ng tawag, napasandal ako sa upuan. 5 minuto pa lang, pakiramdam ko parang kalahating oras na. Ilang minuto lumipas at tumawag si Arya. Hello babe, Katatapos lang i-check, babe. kumusta naman? Okay lang. Tiyanak lang yung vitals ko. Stable naman daw. Nga pala, kanina may binigay na bagong guidelines. Ano daw? Dumadami kasi yung pasyente dito. Kailangan daw i-prioritize sa medical monitoring kaysa communication. Kaya delimitahan muna yung phone use contamination at para hindi rin magpanik yung mga tao sa labas. Paanong limitahan? Minomonitor nila kami lagi. Bawal daw masyadong napapagod or nasa-stress. Pero sa ngayon, okay pa naman ako. Kaya nakakatawag pa ako sa'yo. Ang sabi lang nila kapag may pasyente na lumala, doon na mas hihigpitan. May ibang ward na halos wala talagang phone calls. Ibig sabihin, kapag lumala yung sa'yo, wala na talaga akong contact sa'yo? Hindi naman sa ganun. Pero sabi ko naman sa'yo, di ba gagawa ako ng paraan para makausap ka pa din? Tsaka, di naman ako malala. Mild lang naman yung sa'kin, kaya relax ka lang. Paulit-ulit niyang sinabi na okay lang siya. Alam kong sinasabi niya lang yun para hindi ako mag-alala. Gusto ko siyang puntahan dun pero paano? Alam ko yung tono niya kapag totoo. At alam ko rin kapag pilit. Kaya habang sinasabi niyang okay lang siya, mas lalo akong kinakabahan. Umupo ako sa harap ng computer.
Nagbukas ng files, nag-scroll ng email pero wala talagang pumapasok sa utak ko. Ilang beses ko binasa yung parehong document pero hindi ko maintindihan kahit isang paragraph. Paminsan-minsan, kusa na lang napupunta yung kamay ko sa phone ko. Nag-aantay ng message ni Arya. Lumabas na lang ako ng building para magpahangin. Pero hindi ko inaasahan may makakasalubong ako. Liam, Ikaw na naman. napadaan lang. Tapos na work mo? Ba't mo tinatanong? Chill. Hindi ako nandito para maggulo. Kinakamusta ka lang. Bakit mo pa ako kakamustahin? Ano, nagsisisi ka nga sa ginawa mo? Tapos gusto mo makipag-ayos sa akin? Hindi. Hindi naman ako nandito para makipagbalikan. Oo, nagsisisi ako pero hindi ako nandito para agawin ka kay Arya. So bakit ka nandito? Kasi gusto kong mag-sorry. Hindi yung simpleng sorry lang, yung totoong pag-amin na mali ako. Alam kong sinaktan kita. Alam kong iniwan kita sa panahong hindi mo deserve iwan. Alam kong ang dali kong nagdesisyon na parang wala lang lahat ng pinagsamahan natin. Hindi ako bumalik para manggulo sa buhay mo, Liam. Hindi ako bumalik para bawiin ka. Gusto ko lang talaga marinig mo sa akin na mali ako. Nagsisisi ako. At kung kaya mo sana na mapatawad mo ako, nandito ako kasi gusto ko lang patawarin mo ako. Alam mo na, hindi ako makatulog sa gabi kasi parang ang laki kasi ng kasalanan ko sa'yo. Matagal na yun, kaya pinapatawad na kita. Ang gusto ko lang sana, tigilan mo na ako. Okay. Sige, hindi na ako magugulo. Sorry sa ginawa ko ulit, Liam. Ayos lang. Balita ko nasa Singapore na si Arya. Pati yan alam mo. Ano kasi, nakita ko kasi sa post mo. So, anong meron? Bakit mo tanong? Wala. Di ba may sakit na kumakalat dun ngayon? Paano mo nalaman? Binalita kanina. Hindi mo napanood? Hindi. Busy kasi ako kaya wala akong time manood ng mga balita. Si Arya. Wala ba sa district nila yung sakit na kumakalat sa Singapore? Meron. Sige, una na ako. Bigla akong kinabahan. Binalita? Akala ko ba ayaw nila ipaalam sa public? Anong nangyari? Ibig sabihin, dumadami na yung sakit doon at lumalala na yung lagay nila doon. Kinuha ko yung phone sa bulsa ko at tinawagan si Arya. Matagal bago niya sagutin yun. Babe, binalita na dito yung sakit na kumakalat ngayon dyan sa Singapore. Ano nangyari? Bakit binalita? Akala ko ba hindi ibabalita yun? Hindi naman nila totally tinatago. Sinusubukan kasi nilang hindi kumalat yung sakit kaya hindi nila masyadong pinapaalam sa public. Pero since mas dumadami na yung cases, kailangan nilang i-public parang mas maging aware yung mga tao dito. Tsaka dito sa ospital, mas inigpitan na rin nila yung rules. Yung mga pasyenteng lumala, halos wala na talaga silang communication. Focus na lang sila sa treatment. Kamusta yung lagay mo? Tinasa ko kanina lang. Dadalhin ako sa strict ward. Sa strict ward? Bakit? Lumala yung sakit ko, babe.